Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Sunday mga lods, no? Siyempre, weekend news tayo ngayon mga idol, no? Matindi, matindi mga lods. Nako, mukhang 50-50, no? May meron tayong good news eh. Kaya lang meron din tayong bad news mga idol, no? So anong gusto niyo unahin natin? Pero bago ang lahat mga Lodi, alam nyo na sana pa-like ng ating video mga idol. At syempre sa mga hindi pa nakasubscribe na gusto ng ganitong content, everyday news, trending news, crypto news, global news mga idol, mag-subscribe na kayo sa ating channel. Click nyo na din yung notification bell. Libre lang yan sa ngayon, okay? Hanggat libre, sa anuhin na natin, samantalahin natin. No, so ito, punta na tayo mga idol sa chart muna tayo mga lods, no? So ito yung chart natin na actually nag-up na siya kagabi, no? Hindi ko nga 'to napansin. Actually yung etong trade na 'to, hindi ko nakalimutan ko nga na may trade ako eh. Kumbaga ano, hindi ko siya masyadong pinakailaman, no? Hinayaan ko lang siya mga lods, no? Kasi magkano lang naman yung ano natin dito, margin $12 lang eh, no? $12 'to. So ngayon, panalo na tayo ng 1,400. Oh, nag-2K na nga 'yan, eh, dito. Oh, pero tignan natin kung saan pa 'to, mga idol, patungo. Sa totoo lang, mga idol, gumagana yung ating, RSI technique, 'no? Ayan 'no, nakikita niyo nung umakyat siya dito, nag-84 siya, mga lods, yung ating RSI. Kita niyo naman talagang nag-drop 'no. So talagang, 70-30 pero ako, sa akin lang mga lods 'pag 70-30, ah, goods na 'yun, eh. Pero mas goods kung sosobrahan mo lang ng konti, mga lodi 'no. Palampasin mo siya dito, gano'n. Nangyayarit nangyayari naman 'yan mga idol 'no, sa baba or sa taas. Hihintayin mo lang, patience is the key. Mga lods. Tsaka meron din akong copy trading kay ano eh, kay Boss KGX eh, kaya profit din eh. So sa mga gusto mag-copy trade kay Boss KGX na mga lods, punta lang kayo sa copy trading tapos hanapin nyo lang si KGX. Yun lang, KGX, type nyo lang. Mga lods, pwede kayo mag-follow doon, mga lodi, o mag-copy trade kayo. No? So ayan, magbabalita na tayo mga idol. Ito na nga mga lodi. The US, ito yung sinasabi nating bad news mga idol, no? Wala na talaga to. Sa tingin ko wala nang pag-asang magkaayos to. Kailangan ng ano to. Narinig na yung sa Mortal Kombat eh. Finish him. Finish him na to. The US-Iran peace deal is officially dead mga idol. President Trump has confirmed Iran violated the ceasefire after another reckless ship attack in the Strait of Hormuz. Geopolitics just took a massive turn. The escalation is over mga idol, no? Kasi nga merong peace deal tapos inaatake niyo yung mga dumadaan sa Strait of Hormuz. So nagalit na yung US diyan, mga lods, no? Ano? Sabi nga dito, holy smokes, President Trump just announced he might blow the Islamic regime of Iran out of existence if they keep violating the ceasefire. So talagang ano na to, wala na to mga idol, hindi na yun maayos. Sabi nga natin, sa Iran kasi ang daming leader doon eh. 'Di ba? Pwedeng yung mga kausap niya sumusunod, pero yung mga ibang leader hindi naman sumusunod. 'Di ba? So wala silang maayos diyan. United States aircraft just struck Iranian missile and drone storage location and coastal radar sites for violating the ceasefire agreement again. So ang nangyari, inatake ng US no yung mga site na merong mga drone o radar site, ay mga basta yung mga base nila. Inatake ng US mga idol, no? It is very possible that they will never learn. They may come a point when we are no longer able to be reasonable and will be forced to military complete the job that we very successfully started. If that happens, the Islamic Republic of Iran will no longer exist. He's done with the game. Puro kaganyan, no? Paulit-ulit si Daddy, pero ako ayoko naman na burahin niyo yung siyempre mga idol ano na yun eh. Kumbaga lahi yun eh. Tsaka yung iba naman ayaw din naman ng yung mga ibang Iranians naman ayaw din naman. Siguro ang sinasabi niya rito yung Iranian regime, ay yung Islamic regime, no, ni Khamenei. Ayan nata yun mga lods, yung talagang pero yung mga tao hindi yun syempre.
Mga citizen yun dun, mga lods, eh. So, ayun yang sa tingin ko yung tinutukoy ni Daddy diyan. Na major escalation, US launches fresh wave of strikes against Iran. The US carried out the second round of airstrikes against Iran since the signing of the MEU o yung ano ba alam na natin 'to, di ba? Memorandum of Understanding. Retaliating on Iranian strikes against Bahrain and Kuwait. President Trump warned the US will be forced to military complete the job if Iran continue. Ayan, basa natin, will no longer exist yung Islamic Republic of Iran if further escalation occurs, mga idol. So, hindi ko alam kung paulit-ulit lang kasi itong sinasabi ni Trump, mga lods, Kasi kung gagawin niya na. 'Di ba? Kasi tumatagal, mga idol, once na may mga ganito, naapektuhan yung market. Kaya nga yung market natin ngayon, ayan, dahil sa bad news, no? Imagine mga lods, yung RSI nito. Ito, umangat siya hanggang 84 o 83. Dito yan, ayan, nasakto, no? So, pag ikaw nag-sell dito, mga lodi, pa-profit ka na. So, hintayin mo ngayon siya bumaba ulit sa 30%. Pero, sumobra siya ng konti. 'Di ba? Hanggang ano lang siya, 24. Ngayon, pag ito, nandito tayo sa 1.04, ayan, bumababa siya. So, ito nga RSI na to, sa 5 minutes to, time frame. Pag bumaba siya ng, kasi nasa 35 siya ngayon, Pag bumaba siya ng 30, o kaya bumaba pa siya ng 25, hanggang saan siya dito? Siguro mga hanggang dito yan. O hanggang dyan. So, may chance na siya na mag-bounce ulit pataas, no? Pag mga dating dito. No? Oversold na yun. So pwede nang bumalik siya, mag-bounce siya dito. So ayun yung parang sa RSI, mga lods, alam niyo naman bago lang tayo diyan, Hanggang ano lang tayo dati, 50% tsaka resistance support lang tayo, mga lods, Ngayon, inaaral natin yung sa RSI. Marami nga nagko-comment sa akin, meron pang ibang indicator, idol, yung ganito ganyan. Ako, medyo ayoko na masyado ma-pressure sa mga ganun. Pero itong RSI, mga lodi, medyo maganda siya, no? Maganda siya. So, nakakatulong siya sa trade. Mukhang magpa-profit tayo ng malapit dyan pag itusundin natin yan, mga lods, no? Basta ano lang daw, huwag ka mainip, Hihintayin mo lang talaga kung saan siya papasok at lalabas. Punta na tayo dito, mga lods, no? Another news, mga idol. Ito, speaking of Daddy Trump, mga lodi, nakaaway ang Iran. Ngayon, nako, mukhang aawayin niya ang BRICS. Trump threatens 100% tariffs on BRICS, mga idol, no? President Trump renewed his warning that BRICS nations could face 100% tariffs if they move to undermine the US dollar by creating or backing an alternative reserve currency. Mga loads, no? So ano ba yung, alam nyo, yung BRICS, di ba, na nakokonekta natin yan sa gagawa sila ng currency, di ba, sa XRP. Gagamitin nila XRP bilang bridge, 'di ba? So, hindi natin sure kung good news ba 'to o bad news, 'Di ba? Baka kasi ginagamit na ng India, no? Ginagamit na ng Russia yung XRP, mga idol. So, kung gagawa sila ng mga sarili nilang currency, pwede rin naman 'yon. Kaya lang, syempre, na-explain na natin yung sa XRP Ledger, 'di ba? Yung kung paano siya maging bridge yung XRP, ganun 'yun. Kumbaga siya yung nasa gitna. Tapos transfer, ayun na, transfer. So, ayun na, pababa na siya, mga lods, nasa 33 na siya, Oh, 'di ba? So, parang mangyayari nun, ito yung XRP. Ayan, XRP yan. Ito yung currency ng iba't ibang bansa, Japan, Brazil, India, China, ganyan-ganyan. So, bago ka, kunyari, yung currency nito ng Russia, magti-trade sila sa China, so dadaan muna sila dito sa XRP. Kung kunyari $100 na halaga ng Russian currency. Pagdaan niya rito, mapapalitan niyo ng XRP na $100 din ang halaga. And then pagbalik niya rito, yun na yun, yung currency na ng China. Kumbaga rekta-rekta. No, medyo mahaba yan pag ina natin, No? So ayan. At mukhang seryoso si Daddy dito, mga idol, kasi ayaw niyang i-ditch yung dollar, Yung dollar pa rin yung pinaka parang dapat mas strong.
Ayun yung punto ni Trump. So kung gagawa sila, ibabalewalay nila yung dollar kasi lahat ng bansa halos may reserve na dollar mga lods 'di ba? So mamomroblema ang US niyan pagka gano'n mga lods. So ayaw ni Daddy 'yon kaya nagbanta na siya agad, inunahan niya na, 'no? Sige baka taripan ko kayo kapag binalewala niyo yung dollar. Ayaw niyo ng gamitin, bahala kayo diyan, oo. So, matatakot kaya 'no, ang BRICS? Mukhang hindi, mga lods, at marami ng hindi takot kay Trump, mga idol. Ito nga yung Iron Lady, mga lods, ngayon papalayasin niya ng lahat ng mga illegal immigrants sa kanila. Prime Minister Meloni of Italy has announced a plan for mass deportation within the European Union, mga idol, 'no? EU member states will now be permitted to transfer illegal immigrants to detention center located outside the European Union. So, ganun siya, mga lods, no? At ipapatupad niya yan, mga idol. Maraming matutuwa niyan kasi nga gumugulo na sa lugar nila dahil sa mga immigrants daw, mga lods, marami tayong video na nakikitang ganun, di ba? So, ayan. So, punta na tayo sa crypto natin, mga lods. Sa mundo na tayo ng crypto, no? Tapos na tayo sa geopolitical news. Ito, nako, ito bad news 'to, mga idol, no? Sa Clarity Act, kasi tribal nations officially file letter opposing the Clarity Act demanding Senate to revise it. So papatagalin pa nila 'yan, mga idol, no? Sabi rito, tribal nation are pushing back on the Clarity Act. United South and Eastern Tribes right to Senate leaders Chun and Schumer. Paano ba sabi? Schumer says HR 3633 is an existential threat. Ayan, no? Existential threat to tribal gaming revenue and sovereign rights. The bill has more opposition than people realize. So, parang sinabi dito, naku, mukhang maraming tumututol no, sa Clarity Act, mga idol. Kaya nga pero sabi nito, like everybody opposition thus far, it's a claim with no specific reasoning, no example, no evidence. It's basically just someone saying, it will be bad. Kumbaga, sinabi agad nila na bad kahit di pa nga nila alam o hindi pa nila ni-explain. O may ebidensya ba sila na masama yon? Wala, basta sinabi lang nila masama yung Clarity Act. Di ba? Hindi man lang nila ni-explain kung bakit masama yung Clarity Act, mga lodi, no? So, pero wala to, mga lods, kasi so far napaka-positive lahat ngayon mga lods Mga big character, mga lodi, no? Mga big player sa crypto gusto talagang ipasa niyan. Isa na to, no? Si Brian Armstrong ng Coinbase is calling on Congress to send the 30 trillion Clarity Act to the President desk immediately, no? We're ready to do this now, sabi niya, no? Clear rules could unlock the next wave of institutional capital. No, ayan, si Brian Armstrong, ganun din si Senator Cynthia Lummis, mga idol. We think we'll work it out with the White House and I'm so grateful, sabi niya. The Clarity Act keeps moving forward. Clear rules could unlock the next wave of institutional adoption. So, ganun din, mga lods, no? 'Di ba? So, ako positive pa rin tayo next week, mga idol, no? Next Saturday, July 4. O baka ngayong week na to magkaroon na tayo ng mga positive news or kabaliktaran. Pwede ganun. Mga idol, di natin makokontrol yan, mga lods. Pero syempre, umaasa tayo sa mga unsung hero natin. Sila Cynthia Lummis, sila Tim Scott, no? Si Paul Atkins, si Scott Bessent, no? Ayun yung mga idol natin na nagpupush talaga ng crypto Clarity Act, mga idol. So, gusto natin yan. Sana ngayong week, magkaroon tayo ng positive news, no? Pagdating sa ating Clarity Act na, no? At eto naman, Vitalik Buterin just started liquidating his crypto holdings, no? The Ethereum founder just dumped $11 million Ethereum for the first time in almost 2 years. He definitely know what's the market will dump even lower on Monday. So ini-expect nila na babagsak daw na mga idol ngayong week, no? Dahil nga siguro sa nangyayari sa sa sigalot diyan sa sa Iran at sa US, at syempre yung negative news na inannounce, mga idol, ni Kevin Wars, 'di ba? Kumbaga, more rate hike pa yung paparating kasi maraming negative news na nasabi, mga idol 'di ba? Dumagdag na lang tong sa Iran at Amerika ulit
Tapos yung nag-rate hike din o nag-rate hike din yung Japan, 'di ba, ng 1% nung nakaraan at alam natin na once na ginagawa ng Japan 'yon, yung mga isang linggo after nilang gawin 'yun, talagang lumalalim yung bagsak, mga idol. So ini-expect nila maraming reason para mag-drop o mag-dump yung crypto, mga idol, no? Ayun 'yan, mga lods, no? So ngayon, speaking mga idol, ito ring whales na to, no? A whale just deposit $630,000 o USDC into Hyperliquid and open a 2.9 million XRP short. So sinort niya yung XRP, ibig sabihin expect niya na babagsak, no? Naka 10x leverage siya diyan, mga lods, no? They are betting against XRP, no? So alam nila o ini-expect nila na magda-drop pa yung XRP. The question is, will this whale be proven right or become fuel for the next short squeeze, no? Mananalo ba siya? Tama ba siya? O masasama siya sa statistic? Mga idol, no? Ano sa tingin nyo? Tapos ito naman, mga Lodi, good news to. X-Money, nako, yung dito sa ating etong dating Twitter, no? Ngayon ex na ni Elon Musk, ex na ni Elon Musk eh. Sabi rito mga Lodi, kasi nga syempre, medyo trending ngayon yung issue dun sa X-Money, no, na gagamitin dito sa X. Sabi rito, X-Money uses Cross River Bank, mga idol, no? Ayun yung ginamit, ginawang partner ni Elon yan. And guess who Cross River Bank uses? Kung sino daw ang ginagamit ng River Bank? Ripple lang ginagamit nila, no? O RLU, XRP Ledger. Yes, you heard it, Ripple, no? XRP Ledger and XRP are powering the new X-Money capability. You heard it first here, sabi niya. And then sabi rito, the reason Elon Musk said he couldn't talk about XRP is because he already knew that X-Money through Riverbank would use XRP. Kumbaga, hindi na binabanggit ni Elon Musk kasi alam niya na, mga idol, na kasi alam niya partner niya yung Riverbank eh. At alam niya na ang partner ng Riverbank o ang ginagamit ng Riverbank ay Ripple o XRP Ledger. So alam niya na may connection at magagamit yung XRP pagdating doon, lalo na sa X-Money. No, sabi dito, connect the dots folks, it's clear. Sabi diyan, mga idol, no? So ayun nga yun, mga lods. Tsaka baka may NDA sila, mga lods, kaya hindi sinasabi ni Elon. Sabi dito mga lodi yon, sabi ni Brad Garlinghouse, CEO just revealed a number that changed everything. Brad Garlinghouse said Ripple cleared $16 trillion in payments and prime brokerage volume last year. But here's the staggering part. The share of that 16 trillion that actually moved through a digital asset was close to 0%. Now, think about what that means. $16 trillion cleared through XRP or to Ripple network, and almost none of it touch crypto yet. Kumbaga, wala pa, no? Andun lang, mga lods, no? Garlinghouse didn't frame that as a weakness. He framed it as the opportunity. As the opportunity that near 0% in the entire runway, it's trading national, it's traditional finance waiting to move on to blockchain infrastructure. So parang nagre-ready na pag pumasok yun, mga idol. No, si 16 trillion na yun, no? Kasi wala pang natatouch na crypto yun eh, no? Pag yun bumaha sa market, alam na. XRP's utility, cross-border payments, and the speed of its ledger for institutions, no? As that 16 trillion starts shifting onto digital rails, the upside isn't incremental. It's just beginning. Oh, di ba? So, lupit. Tapos eto mga idol, sinabi ko nga sa inyo yung Japan, no? South Korea, Japan, talagang ginagamit nila yung XRP. Sabi dito, over 60 Japanese banks representing 80% of the Japanese banking industry have partnered with Ripple, no, which is competing to replace SWIFT. So nag-uumpisa na sa Japan, mga idol, no. Yung imagine 60 Japanese banks, no? Halos 80% ng kabuuang bangko ng Japan, mga idol, partner na ng Ripple, mga idol. At alam niyo na yan. As ito, mga lods, ito good news, mga lods. Pwede nyo nang pambayad yung XRP ng Ferrari.
Ferrari now accept XRP for payments in the US and Europe. Luxury brands are embracing digital assets and XRP continues to expand its real-world use, no? So, dati yung mga nakaraang cycle, mga Lodi, Lambo naman. Pero ano yun, kumbaga Bitcoin o Ethereum, pwede pambayad sa Lamborghini. No, kaya nga may mga post na when Lambo. Alam niyo 'yon sa crypto world, 'di ba? Kasi nga once na pumaldo ka, mahirap kasi noon na ilabas yung asset mo, ilabas yung pera mo. So yung ibang mga crypto guys, bumibili sila ng Lambo kasi tumatanggap ng crypto noon eh sa yung Lamborghini. So ang gagawin nila, bibili sila ng Lambo tapos bebenta rin nila yung Lambo. So magiging isa yung way para maging fiat money, no? Yung mga kinita nila sa crypto. So ngayon, eto na, no? Nagpapakita na ng sign. When Ferrari na, hindi na when Lambo. When Ferrari, mga idol, no? Isa sa mga, alam niyo yung mga lalaki, kahit sinong lalaki, mga lods, sa buhay nila, dumating sa part ng buhay nila na gusto rin nila magka-Ferrari kahit nung bata ka o ganyan ka. Kasi nga alam nila ano yan eh. Parang, so, kumbaga yung bilis, di ba? Parang ano siya eh. Siya yung symbol ng mabilis na sasakyan dati. Isa siya sa mga symbol, yung Ferrari. 'Di ba? So, syempre, pag ikaw, lalaki ka, hindi motor na Ferrari, eh, ayan, kotse. 'Di ba may motor na Ferrari? No, ayan, oh. Kaya lang ako, ayoko ng gusto ko lang siya kasi syempre maganda tsaka sikat eh. 'Di ba? Pero yung kumbaga may kakayahan akong bumili ng Ferrari, hindi ko bibili yan, hindi ko bibilhin yan. Gagamitin ko na lang sa ibang bagay yung pera kaysa bumili ako ng Ferrari. Depende na lang kung sobrang bilyonaryo na ako, parang wala na sa akin yung pera, 'di ba? Pero kung yung ganyan lang, kumbaga yung half ng asset mo mawawala 'pag bumili ka ng Ferrari, para lang maano mo yung gusto mo, maano yung urge mo na magkaroon niyan, 'di ba? Hindi na lang ako, maybe iba na lang, bibili na lang ako ng ano, Toyota. 'Di ba? Yung mga high-end Toyota na lang, magto-Toyota ano lang ako, Altis o kaya ano ba yun? Alphard. Alphard na lang, 'di ba? Ayun yung gusto kong bilhin, Alphard, mga idol, eh. Lahat ng upuan dun captain seat, eh. So, super comfortable yun, eh, yung bagong Alphard. So, ayun. Ayun yung news natin ngayon, mga idol, 'no? So, expect natin uy, nag-bounce na siya. Ay, sorry. Nag-bounce na siya mga idol dito pa lang sa ano, sa ay, saan ba yun? 33. So nag-bounce yung ating RSI sa 33. So baka baka bumaba pa rin, hindi natin alam. Pero nandito na siya eh. Kung bababa man siya ng konti dito, ang chances niyan is magba-bounce na siya pataas. So siguro hindi na niya aabutin tong ating position, okay? Sa tingin ko lang mga lods. Dapat pala kagabi pinrapit ko na 'to. Ayun, tas nagabang na lang ulit ako. Ako yung nagsasabi na 'wag mamahalin yung position eh. Pero hindi ko nagagawa, mga idol. Papagalitan na naman ako ni boss niyan eh. Profit na naging lesson learned pa eh. Gano'n na naman mangyayari, no? So, ayan eh yung news natin ngayong linggo, mga idol, no? Ta-try natin mag-update ulit mamayang gabi, mga lods, no, para makabawi ako sa inyo. Pero alam niyo na yan, mga lods, everyday tayo. So, subscribe kayo sa channel natin. Kung umabot ka dito, sana like mo na yung video natin. Libre hanggat libre pa, mga idol. So, kita-kits tayo, mga lods. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? And also, I'm going to react something. And I missed you guys. I haven't uploaded for like a month now. What's up? mag-aano ka Yeah, react. Ah, React a horror video. okay. Bye-bye.